and General Assembly on the 23rd of this month. Okay at congratulations sir ha. Maraming salamat. Oo, baka makarating din ako diyan. No? Sana po sir. Oo, You're very much welcome to yes, attend po. You're invited po. Yes, at thank you. At kukunan ko yan para doon sa celebration ng nasabing 25 years, ano? 23rd po, 23 years po. Okay. At sir, may katanungan po ako, no? Kasi may nakunan po ako na coupon dyan sa airport na namamasada po sa labas. Tama po ba yun? Pwede po ba yun? Ha? Bawal po. Bawal. According to our franchise po, ay airport to any point of Luzon. Bawal Hindi po sila. kami pwedeng magmasada sa labas o mag-ulo-ulo. Oo, kasi meron ako nakunan po dyan sa may Buendia, Rojas Boulevard, ay pumipick up po siya ng pasahero. Anong magiging kaso po nun? At siya po ba suspendido o matatanggal? Sa amin po, medyo process po at pag napatunayan po namin, ay isususpindi po namin siya sa first offense. At sa second offense po, ay termination na po. Okay. At yung nakunan ko po kasi hindi po miyembro ng MIATSI, no? Isa po kasi yun sa mariing pinagbabawalan po namin ang mamik up ng pasahero sa labas. Okay. Kasi po, kaya po namin ginagawa yun. Unang-una po, hindi po kasama sa franchise namin ang mamik up sa labas. Opo. Pangalawa, ipine-preserve po namin yung sasakyan namin para doon sa mga turista, Opo. sa mga OFW. Opo. Kasi kinakailangan po maging maganda yung sasakyan. Oo. Kumbaga naka-preserve para sa kanila lang. Oo. At hindi po pwedeng mamili ng pasahero dyan sa airport. Hindi po, hindi po. At kung nakapila yan, dapat pagka kinuha, ini-issuehan po ng resibo, no? Opo. At bago pumunta kung saan man, ay binibilang po yung mga bagahe, lahat po Tama sila. po kayo. Di po ganon? At ito po ay nakunan ko po ng picture. Grupo po ito ng nasabing yung sa kabila kay President nakalimutan ko yung pangalan kasi naging guest ko na rin dito yun no? Yung presidente ng isang grupo diyan na si yung magandang lalaking Tisoy, no? Okay. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Opo, at pag pumunta ako diyan, ipakikita ko na lang sa inyo para padalhan nyo na lang sila ng letter para nang sa ganon itong kaya pala nagkakaroon ng kakulangan ng mga sasakyan sa airport dahil namamasada yung nasabing coupon doon sa ibang lugar, no? Sige po, at kung meron din po kayong makikita na miyembro namin, kung maaari lang po sana, ipadala nyo po sa amin yung litrato. Opo. O kahit po yung plate number lang, report nyo po sa amin. Opo, at tinitingnan ko rito sa picture ko at ibibigay ko sa iyo yung body number at may witness pa dahil traffic enforcer mismo ang pumara sa kanya no? Pati traffic enforcer kinunan ko no? Dahil para may witness ako na ito ay hindi natin kinuha lamang kung saan habang sumasakay. Pakisuyo na lang po. Opo. At kung hindi man po yan miyembro ng MIATSI, opo, ay sigurado po nasa isang asosasyon namin yan. Yes, kasi po meron pong asosasyon sa airport, yung pong tinatawag na ATKAI. Okay, at ito po yung body number niya, Sige po. C-212. C-212. Opo, yan po ang body number niya. Yun po yung DOT number niya. Opo, DOT number po ba niya yan? Opo, DOT number po. Opo. Yun po yung nasa ilalim ng may sulat na bayan ko, sagot ko. Doon po ito sa nakasulat po sa may pintuan. Kulay dilaw po ang kanyang sasakyan. Kulay dilaw? Yes. So yung mga yellow taxi po? Yellow taxi po ng coupon to. Wala pong yellow taxi ang coupon. Ang dalawa po kasi ang sasakyan sa airport, Opo. Actually, tatlo. Yung isa po, coupon taxi, Opo. which is wala pong metro yon, nakatarifa po yon. Opo. Prescribed rate po ng LTFRB. Opo. And then yung isa po ay yung mga yellow cabs, Yes. which is mga sedan cars po yon na naka-metro sila, airport rate. Oo. At meron po yung tinatawag na parang rent-a-car po.
Opo, ito nga po yun. Kung yellow po yung kulay, sir, Opo. yellow taxi po yan. Opo. Dapat meter siya. Okay. Pero ito pwede po sa labas? Hindi rin po. Okay. At di bale, pagpunta ko po diyan, ipakikita ko po sa inyo. No? Sige po, sir. At Opo. para na sa ganon ay hindi po pamarisan sapagkat napakaraming mga pasahero sa airport. Pagkatapos, kapag sasakay sila at lalabas, wala po silang masakyan. Sige, sir. Pakita na lang po sa amin yung picture. At Yes. kung hindi po sa amin yan, Oo. i-refer po natin sa asosasyon po namin. Yes, at ang pagkakaalam ko ay doon sa kabila yan, no? Dito sa grupo ni, nakalimutan ko yung Huwag yun apelyido na po nito. siguro Oh. Okay, sir. At bukod po doon sa aking mga tinatanong, no? Ay, sir, ang mga nauna pong mga miyembro ng MIATSE ay mayroon po ba tayong nagiging problema doon sa mga nakaraang mga miyembro ng MIATSE na hindi naka-avail doon sa kanilang membership fee? Yun pong ibang mga hindi pa po kasi masasabing membro pag hindi po na-comply lahat ng requirements nila, no? Sa bagay. Pero as of now, opo, lahat naman po kasi ng kooperatiba, lahat ng maayos na co-op, Oo. ay nagkakaroon po talaga ng konting problema sa kanilang membership. Oo. Kapag ganun po, ay sir, paano ang ginagawa po ninyo bilang isang vice chairman ng co-op? Okay. Ay paano po ginagawa nyo kung hindi po pa nila na-avail yung kanilang membership eh? Paano po ang? Yung kanilang dapat ay bayaran nila yung kanilang pagiging miyembro ay hindi pa po nila nababayaran at kalahati, halimbawa nabayad pa lang nila, paano nyo pinagbibigyan po yung mga taong yun? Opo, medyo lenient po ang ating kooperatiba dyan. Pero meron po tayong policy na kinakailangang ipatupad. Opo. So, sinasabi po sa policy namin na yung pong buong subscription mo o yung subscribe capital mo ay kinakailangan mo pong bayaran within 2 years. Ayun, oo. Pag hindi mo po siya nabayaran within 2 years, ang kooperatiba po ay susulat doon sa nasabing miyembro. Okay. At binibigyan po siya ng pagkakataon kung ilang mga months Opo. para po mabayaran niya. At kung hindi po, idadaan na po namin ito sa due process Opo. para po sa termination process. So pagka Padala po ito sa ethics committee, sa mediation committee. Opo. At kapag napatunayan na hindi talaga siya sumusunod doon sa patakaran, agad-agad po iti-terminate po niyo? Hindi po, katulad nga po ng sinabi ko po, may due process. Opo. At pag dumaan na po siya sa due process, magbababa po ang board of directors ng termination. Opo. At ito po ay appealable naman sa aming General Assembly. Okay. Pwede na siyang alisin o pagbigyan? Pag siya po ay terminate na ng board at umapila po siya within 1 month upon ma-receive niya po yung termination, Yes. kino-consider pa rin po siyang miyembro Okay. until the General Assembly. Okay. At sa General Assembly po, doon po magdedesisyon yung majority ng members Opo. kung tatanggalin siya o hindi. Ayun. Oo. At ang isa sa pinakamaganda, yung patakaran dapat masunod sapagkat taon-taon po yan, di po ba may mga dividendo po silang tinatanggap? Yes sir, lahat po nung kinita ng kooperatiba, ipinamimigay po namin sa miyembro bilang dividendo and Opo. patronage refund. Okay. At nako, ay marami akong nalaman na naman tungkol sa co-op, yung mga patakaran na isa sa pinakamaganda, yung para maging disiplinado sila, di po ba sir? Opo, opo. Oo, at yan, sapagkat napakarami pong nanonood at nakikinig sa ating programa, mga OFW sa ibang bansa, ay nakatutok po dito sa programa po natin. At nasa inyo lahat po ang pagkakataon para magbigay po ng mensahe sa ating mga mananakay. Okay, go ahead, sir. Okay, para po sa lahat ng mananakay, especially po yung ating mga bagong bayani na nasa sa ibang bansa ngayon, kung kayo po ay uuwi ng Pilipinas at wala naman pong susundo sa inyo, maaari po kayong sumakay sa aming mga airport taxis. Actually, meron pong parang 13 or more players o iba't ibang kumpanya sa airport. Opo. Pero yung sa amin po ay kooperatiba. Opo. Hindi lamang po kayo nakakatulong sa aming mga miyembro, kung
rin po ay nagiging safe pa po ang inyong pag-uwi. So, ina-assure ko po kayo, kung sa amin po kayo sasakay, I assure you your safety po. Opo. At dapat ang unahin pong mga suportahan ng ating gobyerno at saka ng mananakay, itong mga kooperatiba ang dapat nilang unahin. Di po ba? Opo. At proud po ako na sabihin na ang Office of the Transportation Cooperatives sa pangunguna po ni Chairman Cayabyab ay full support po sa dalawang kooperatiba ng transport na nasa airport. So, bali ilan na po ang mga sasakyan po natin dyan sa airport ngayon? Yung sa kooperatiba pa lang po. Yung sa amin po, we have 100 plus na fleets po. Opo. Panay po ito? 170 po, to be exact. Okay. Yung mga band po natin, ilan? Ang alin po? Yung mga band. Sorry, medyo malabo po yun. Okay, yung mga malalaking sasakyan po natin, sir. Mga vans po natin. Opo. Meron po kaming 13 na vans. Okay, yung yung ating mga Toyota. Actually, sir, I'm not very familiar kung ilan po yung breakdowns, pero ang meron po kami mga 170 na fleets. Units po. Okay. At nako, maraming salamat sa inyo, sir, Opo, sir, with regards nga pala po dun sa tinatanong nyo kanina, yung C-212. Okay. Okay, napacheck ko na po ito, chinek ng amin chairman. Okay. Hindi raw po sa amin, sir. Okay. Thank you. At yan po yung sinasabi po natin na gusto po natin, ang mga gusto po natin malaman po ninyo kung ano po ang nangyayari doon sa mga sasakyan natin, na pumipila dyan sa airport. No? At siyempre, saan po yung pilahan natin ngayon dyan sa airport, sir? Sa Terminal 1, 2, 3? Sa Terminal 1 po, meron po tayong pila sa arrival extension. Okay. Sa Terminal 2, nasa curbside po. Okay. Sa middle po siya ng South Wing at North Wing. Okay. At sa Terminal 3 po ay nasa Bay 8. Yan. Maliwanag Ngayon po. din po sa ating old passenger o yung Terminal 4. Opo. Meron din po tayong units doon at sa duty free. Okay. May mga ano po tayo doon? May mga nag-aasikaso po? Mga dispatcher? Meron po. Sa bawat lugar po? Opo. Ang kinakailangan lang pong gawin, ang dapat gawin po ng ating mananakay, pumunta po sila doon sa counter. Ayun. May nakalagay pong counter na airport taxi counter. Opo. Huwag po silang kukuha ng sasakyan kung kani-kanino lang nalalapit sa kanila. Ayun. Maliwanag po yan. At nako, sir, Vice, maraming salamat sa inyo. At salamat din po. Okay, Allen, palakpakan tayo. Mabuhay din po kayo. Thank you sa lahat ng pagbibigay ninyo ng oras sa akin, At yan po ang ating Vice Chairman, ng MIATSE Co-op dyan sa NAIA, at domestic airport. Nandiyan po ang kanilang tanggapan sa may duty free. At syempre, sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood ngayon sa programa po natin, sa Wow Action Balita, syempre maraming salamat po, kay Attorney Jeff Sarate, na siyang naging tigapagsalita natin at hininga natin ng mga opinion tungkol sa kaalaman po natin sa batas, At syempre maraming salamat sa ating station manager, kay Ma'am Nicodemus, kay Sir Rizal, kay Risa, kay Ami, kay Allen, sa lahat po ng staff ng Kakampi, Maraming salamat po. At doon po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayon, sa susunod na Martes at Miyerkules, magkarinigan muli tayo, At dito sa ating programang Wow Action Balita, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Maraming salamat po. Bye-bye! Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masamang pag-unlad
at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man, sariwang hangin sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga batang ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalamuyan? Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan.